Napipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest o para makaboto yung mga yun na makukulong, sino man yun, para makaboto sila o nakakulong man sila. Sir, ano ba dapat yung rules? Ano dapat, Sir Mix, ano yung dapat na rule natin na, ano dapat yung rules? No, this is a travesty of Senate rules. Will not allow it. Sir, ano yung dapat na gagawin? Di ba dapat ko-constitute muna na yung Committee on Rules? Yes, wala pa committee no, wala pa nga majority leader. Yes, sir. So bilang dating majority We leader, will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga ganitong kalokohan. Niloloko tayo. Hindi sila pwedeng magboto. Niloloko Hindi tayo. sila pwedeng magpasa ng motion ngayon, sir. sir, hindi sila pwedeng magboto. Sir, paano ba yung... Violation of the rules. Because they are disobeying our rules. Maling. Sen. Robin, sir, your comment po dun sa nangyari, sir, nag-walk out yung mga minority senators dahil dun sa motion, dun sa clash, dun sa motion. Your comment, sir. Comment ko? Yes, sir. Sayang, ang ganda pa naman ng debate. So, dapat nag-stay na lang sila at pinagbotohan. Sana sa susunod, tuloy-tuloy yung debate para yan naman talaga ang silbi ng democracy. Tuloy-tuloy ang debate. Your comment, sir, dun sa Sayang, ganda na eh. nire-railroad daw, sir, minamadali daw or binabraso. Binamadali raw po, Ayaw ng SP yung ganung salita. Pero Senator, bakit nga ba kailangan na ito desisyon ng kailangan Ang tingin nila para dun sa Minamadali daw po eh. Uy, huwag naman kayong ganyan magsalita. Sir, yun po yung manifestation kanina, sir. Si Maroleta, kausapin niyo. Siya nag-move niya. Palagay ko lahat kami talagang pinupunteriya. As a matter of fact, maraming tumatawag, maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, nagki-case build up na raw. Kini-case build up na raw kaming 13. All 13 of us are being targeted. There is an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. Whether this is true or not, I certainly pray that this persecution, if that is what it will be, will not proceed. Hindi naman maganda ito, lalo't hinaharap natin ang napakatinding emergency. Ngayon po, baka ang iniisip nila ngayon, parang kami na naman ang masama. Hindi po kami nakuha. You just imagine this. Hindi pa kami mga mature na tao na pag-usapan namin ito. Binoto po kami para pagdebatihin ang lahat ng bagay. Bakit ka mag-walk out? Bakit ka mag-walk out? Yung mandato bang binigay sa iyo ng bayan, hindi importante sa iyo. Natatakot ka bang makipag-debate? Yun ang problema nila eh. Kami po hindi kami yung gumagawa. Hindi kami nag-uumpisa nito. So they just walk out and then they question the quorum. What do you think? Pero sir, your comment No, what do you think? Your comment Teka muna. They walk out and somebody... Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung plea ribbon. Doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin, itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh. Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging tsa-tsa pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado. Doon talaga nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi ng napaka-unparliamentary na
kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. May ganun eh. Eh hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Ikalawa, sila pa yung nag-walk out. Sila pa ang may tapang mag-walk out. Tama ba yun? Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Tiisin na rin nila kami. Pero wag naman ganun. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Eh hindi naman tama yung ganun. So, magkakaukus pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkakamiting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So, tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon. Dahil para sa akin, gusto ko nang tutukan ng trabaho at lubayan na itong mga issues na pampolitika na hindi naman magdudulot ng karagdagang pagkain, ng gasolinang abot kaya, ng kalusugan para sa lahat. Follow-up lang, do you see, anything happening between now and Monday that would change siguro yung conditions ng pag pinag-usapan niyo uli ito sa Monday? Ako yung si Hope Springs Eternal. Kaya inaasahan ko na kahit papano, we'll be able to go back to work. It's important. 1 linggo na lang kami. Kung tutuusin, 3 araw na lang natitira eh. Magre-recess na kami ng June 3. Tapos na yun eh. 3 araw na lang natitira. Nagkakarambola pa eh. Tama ba yun? Kaya 3 araw na. Ang dami pang nakasalang. Meron pa tayong crisis at emergency na hinaharap. Ang nakatutok lamang, ang tinututukan lamang, puros politika. Ito talaga, nakakahiya ito sa ating bansa. At ito talaga ang nakakahila ng dangal ng Senado. Thank you. Yes. Do you expect any changes sa composition ng majority sa susunod na mga linggo, papasok na linggo? Considering by Thursday ay meron lang pagsasampa daw ng kaso kay Jimmy Estrada. Yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung 2 Villar, si Camille at si Mark Villar. Isang katutak na talaga yung kaso eh. Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Bakit ganito katindi? Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umalma eh. Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang. Nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit-tuko sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Yes. Ang alin? Yes, pupursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo, nung panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagfa-file noon, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka. Eto, may mga Resolution 658, andyan, ang dami. Resolution 51, may mga resolution sila nun dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas? Thank you. Just Yes. follow up on that. Perhaps Yes. the thing that would set it apart is dahil may parating po na impeachment trial. Ano po? So nakikita niyo po ba na ang kung magtatagumpay po yung pag-change ng rules, ay syempre po makakalock po doon yung mga ibang kasamahan sakali nga po matuloy na sila po ay
The Senate has great leeway in the Constitution and upheld repeatedly by the Supreme Court in formulating its own rules for impeachment. Ang Senado mismo ang gumagawa ng kanilang mga patakaran para sa impeachment. Kaya, kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala naman bawal dun eh. Kaya pinagtatakahan ko, napakarami na ng president dyan. May president rin sa walkout. Alam na rin natin na yung Korte Suprema, nag-ruling na rin dyan na pwedeng ituloy-tuloy ng rump session. Kaya nagtataka ako, mas marunong sila. Yung iba nakakatanda sa amin, sa karanasan at sa edad. Abay, bakit nagkaganon? Ma'am, ano yung process para mag-apply din siya sa impeachment court po? Yun na nga ang dapat tatalakayin. Hindi pa nga napapag-usapan yung detalye kung ano yung remote, ano yung botohan, kung ano yung participation. Lahat yan hindi pa na-define. Kaya nagtataka ako kung bakit nag-walk out. Wala pa naman pinag-uusapan. Very interesting. Hala, nauwi tayo sa Oo. walk out. Ay, yes. Senator, ano pong reaction nyo na diversionary tactic na daw po yung aplikasyon nyo na no election sa 2020? Sino ba nag-a-allege nun? Kasi narinig naman ninyo ang nangyari. Galit na galit sila, sabi nila, unparliamentary. Pero sa hunot dulo, inamin nila na pinag-usapan talaga. Inamin nila yung meeting, inamin nila yung date at saka yung location, inamin nila yung mga nandun. Ano ngayon ang sasabihin na imbento ko? Inamin nila eh. At narinig ko na yan noong pa sa mga congressman, narinig ko rin sa ating mga iba't ibang opisyal sa administrasyon, hindi siya bago. Kaya kung sabihin na diversionary, nakakatuwa naman kasi inamin naman nila, ginawa talaga nila. Si Arlie ng Manila Times, baka may tanong ha. Yes po. Feel free to ask any question. Yes. Ang totoo yung sa impeachment, Yes. nung nagkaroon nga ng paglusob ng Senado nung May 13, nag-iintay nga kami dun eh. Nag-aantay kami. Hindi nga diversionary. Nakatutok kami lahat doon. Nagka-caucus kami. Pinag-uusapan kung anong gagawin sa impeachment para maging transparent, maliwanag, mabilis, maayos. At inabangan nga namin yung articles of impeachment. Kaya late kami, alas 7 na, nandun pa ka rin. Nagtatambay kami, papano? Inaantay namin at sinisigurado na matanggap ng maayos yung articles of impeachment ng Senado. Kaya nandun kami eh. Wala kaming balak talagang upuan, yung sinasabi na pagtatakpan. Nag-aantay nga kami, tinatanong ko nga, bakit hindi dumating nung May 11? Bakit May 13 pa? Dalian na ninyo para walang masabi yung tao. At gustong-gusto na namin talakayin yan. So, meron na tayong provisional schedule for the impeachment, for the submission of the answers of the respondents. Tapos yung presentation ng prosecutors, may pre-trial conferences hanggang June 15 at nakatakda na yung trial mismo ay mag-uumpisa ng July 6. So medyo maayos yun, sana hindi ganong mahaba, pero yun nga, 4 kasi ang articles of impeachment. Kung maalala ninyo, yung kay Justice Corona, iisa lang yung article of impeachment at nagtagal ng lampas 3 buwan. So, eto nga, inaasahan namin na mabigyan ng pansin to at sinasabi nga namin na kailangan kahit may trial ongoing, pag nag-umpisa yung Senate, magbubukas rin ang sesyon. So, morning and afternoon. Todo tutok tayo dyan. Senator, marami nagtatanong dito, with the more independent Senate leadership now, tuloy na ba talaga ang flood control investigation? Kasi maraming galit na galit sa flood control. Sabi, 1 trillion ba ang nabuhos dyan sa walang nangyaring flood control? Sa tingin niyo, tutuloy talaga yan? Yes, inaasahan ko na yan talaga ay tututukan. Pagkat hindi matapos-tapos yung topic na yan at hanggang ngayon, wala pa rin mga mastermind na nahuhuli. Hindi naman tama siguro yon. Kaya kinakailangan talagang pursigihin natin
kung sino man abutan yan, kung kamag-anak ko, pinsan buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Sana mapatawag na sina Sergeant Gutesa, yung 18 Marines, si Tri-Give, sina Martin Romualdez. Kailangan tawagan na makapagsalita sila para sa kanila rin yun, para maipagtanggol nila yung sarili nila kung sakasakali. Kaya't eto nga, yun ang gusto namin talagang mangyari. Pero ang problema kasi, first time yata ito, nagarapalan ang pakikialam ng ehekutibo sa legislative. Kung babalikan natin yung aral natin sa social studies, maliliit pa tayo, elementary pa lang tayo. Separation. 3 separate, distinct and independent branches of government that remain co-equal. Yun ang turo sa atin eh. Ano nangyari dito? Pinapakialaman kung sino-sino. Pati yung justice, pinapakialaman rin at sinisita pag hindi gusto yung hatol. Nagiging labo-labo na ito eh. Hindi pwede yung ganyan. Kailangan respetuhin natin yung saligang batas. Kung hindi kandidato ng ehekutibo ang nanalo bilang Senate President, ditiisin natin, makisama tayo, ganyan talaga. Ganyan talaga. At wag naman pakialaman yung ating justice na inuyurakan na sa pagkilala ng ICC. Yan ang problema. Para namang sinabi na failed state, inamin na natin, hindi natin kaya mamuno sa sariling bansa. Ano ba naman yun? Meron pa naman mga korte sa Pilipinas, kompleto pa naman ang mga abogadong magagaling at maayos naman ang pagsunod sa batas kung bibigyan lang ng pagkakataon. Well, hindi naman tumakbo dito si Jed Mabilog, hindi naman tumakbo na nakaraang eleksyon. Ang inaantay yung mga natalo nung nakaraang eleksyon, lumampas na yung 1-year ban, kaya naitala na yata si dating Senador Francis Tolentino bilang dole. Inaantay din, inaabangan din si Secretary Abalos dati kung saan siya mapapaupo. At yung iba pang mga haka-haka, hindi ko alam. Pero marami talaga nag-aabang pagkat yun nga, magkakaroon daw ng shake-out. Kaya lang, eto nga, dati pinag-resign naman sila lahat, naibalik naman halos lahat. Kaya tignan natin kung ano talagang pagbabago ang mangyayari. Pero May na ngayon, kaya yun nga, paso na yung 1 year, di ba? Yung 1-year ban. So, inaasahan na may pagbabago talaga. Well, unang-una nga, tutukan na yung tunay na problema ng bansa at solusyonan na itong Iran war fallout na napakatindi ng epekto sa ating bansa dahil 98% tayo dependent sa Middle East oil at 2/3 ng ating coal-fired plants talagang imported pa rin ang coal. At alam natin na panaytirik na sa Visayas at Mindanao ng mga coal-fired plant. Sa katutak na brown out sa Visayas at Mindanao. At eto nga, yung problema ng gasolina, ng diesel, ng magsasaka, na walang fertilizer, ang abono, yung urea, hindi lang mahal, wala pang mabili. So, ang daming problema na totoo, na hindi naman kailangan na mapunta sa politika. So, yun ang unang namin gustong tutukan. And we certainly want to put the impeachment aside so that we can move forward with this very, very serious emergency that's confronting the nation. Sir, good morning. 2 points, 2 issues lang po. First, could you comment doon sa sinabi ni Ombudsman na hinahanda nila ang grandest case against Speaker Romualdez? May grandest case. Hindi ko narinig yun. Pero sana
sana magkaroon na tayo ng liwanag kasi napakatagal na nito kung tutuusin. Kailan ba ito nag-umpisa? Tagal na eh. Parang higit pa sa baby eh. 9 months na, mag-iisang taon na, inip na yung mga tao na parang nakalusot ang mga salarin. Wag naman ganito kasi puros na lang mga junior officials ng DPWH, mga kontratista, mga kung sino-sino, na kung tutuusin, pinag-utusan lang daw silang lahat. Sino nag-utos? Yun ang kailangan talagang tumbukin. Kung merong lalabas, sana nga lumabas ang mga kaso kontra sa mga mastermind na sinasabi at hindi naman yung mga senador. Hindi ko nga maintindihan eh. Ang layo-layo eh. Yung flood control, kung saan-saan nakita, napunta naman sa Davao ang investigasyon. Ayun. Tapos, nagmula daw sa Kongreso yung mga insertions, ang mga senador naman ang kinakasuhan. Parang yun ang diversion na nakikita ko. Nakakalito eh. Kung bakit nauuwi sa kung saan-saan. Second na issue, Senator, tatanggapin niyo ba maging majority leader? At kung hindi, sino yung ipopost ng majority na magiging chairman ng Rules Committee? Tatanggapin ko sino? Tatanggapin niyo po ba kung kayo ang maging majority leader? Ay, ayoko kasi maging majority leader eh. Sinabi ko na, inaalok sa akin kasi walang may gusto mag-majority leader. Aminin ko na. Matrabaho at ang hirap-hirap, lalo na ngayon, na maiinit ang ulo ng mga tao. Kasi makikisuyo ka, makikiusap sa kabila, tapos nakatayo ka, nakasalang ka lagi doon. Ang hirap-hirap talaga ng trabahong yan. Pinagpipilitan namin na si Senator Joel Villanueva, humaharap rin ng tao ng kaso, kaya nagmamakaawa, wag naman, at talagang hirap na daw yung asawa niya, nakatutok daw sa kanya lagi yung mikropono. Ako naman, sabi ko, alam naman ninyo, hindi ako pwede, mainit ang ulo ko. Ayoko nakikiusap dyan, hirap na hirap ako dyan. Ako pang pagtutuunan ninyo ng rules, ng pakikisuyo, mahirap sa akin yan eh. So sa ngayon, ang acting si Joel pa rin, nagbo-bolt in rin si Jinggoy, maraming tumutulong naman. Sino kaya, Sen? By next week, meron na kaya? Hindi ko pa alam. Tulad ng sinabi ko, wala kasing may gusto ng majority, lalo na ngayon na high blood lahat eh. Ang hirap talaga na mapanatag ang kalooban ng lahat, magkasundo. Napakahirap. Nakita naman ninyo, nag-walk out pa. Senator, masyado nang mainit yung Senado dulot ng matinding division. May suggestion o pakayag mo si Senador Pati Lacson na ang makakapag-unite daw ng Senado ay gawing Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Anong take po niyo doon, Senator? Palagay ko, hindi naman sang-ayon yung nakararami. 13 kami, solid kami. Yung 11 iba naman yun. Kung ano yung kandidato nila, minority pa rin yun. Do you think by Monday, yung 13 majority ay 13 pa rin? Dapat naman. Kami, solid kami. Yun nga lang, yung kinakasuhan, yung hinahabol, kung ano-ano talaga ang nangyayari, yan ang problema. Palibasa nga, buo kami, siguro may nagnanais na buwagin. Saan may mga pinag-uusap daw sa according sa mga ilang senators? May alam mo ba kayo? Maraming nakikiusap, hindi lang senador, hindi lang kapwa senador, maraming opisyal sa gobyerno nakikialam, marami pang kung sino-sino na mga nakaupo sa palasyo na nakikisuyo. Talagang marami. Kaya nagtataka nga kami kasi noon hindi naman namin binoto si Tito Soto, pero tanggap na tanggap namin nung naging Senate President siya. Wala namang problema. Walang ganito na sungkitan, sulutan, kung ano-anong announcement sa media, pati ba naman yung mga press natin, nagagamit sa ka-announce ng kung ano-ano. Ang maliwanag, kung wala kang boto, tahimik muna, trabaho muna. Sen, normal ba yun? Pagbalik nyo, alas 5 ng hapon. Usually, di ba, ang session, alas 3 ng hapon. Alas 5 ang sinabi
Meron kasing darating na foreign visitor. Ang Pangulo ng Vietnam ay pupunta sa Senado. Siya ay bagong Pangulo at napakahalaga sa atin ang Vietnam. Para sa akin, alam na alam ko, kasi number 1 supplier ng bigas ng Pilipinas. Talagang kinakailangan nating kausapin ng maayos. Kaya bibigyan muna natin ng honors, pagkakataon na magsalita, konting dialogue, at pagkatapos nun, magsesesyon kami ng normal. Ano ang inaasahan nyo, Sens? Loris? Inaasahan ng Sa presidente ng Vietnam or sa Senado? sa Senado. Well, inaasahan ko na kumalma na at makapagtrabaho na kaming lahat. Po? Magandang umaga po, Senator. Tungkol po doon sa isang membro ng Sergeant at Arms po ng Senado na binugbog ng NBI, ano na pong aksyon ng Senado ang ginawa po? At isa pa yun, kasi na-refer to Committee on Rules yung investigasyon tungkol sa Senate siege. At ipapakita namin ng buo yung CCTV at yung mga pangyayari mula sa May 11. Kasi hindi naman May 30 nagsiklaban na eh. Nagumpisa talaga sa May 11 nung dumating at hinabol, rinesling, ang lakas ng loob, rinesling si Batong Papaakyat. At duguan siyang dumating sa plenaryo. Dugo-dugo yung kamay ni Bato, isipin mo. Pagkatapos noon, si Terence Lim, yung isang osaan namin, hinahawi lang sila na wag papasok dahil ang Senado, katulad ng Congress, ng Malacanang, may sariling security yan. Hindi basta papasok, miski police, miski marines, miski sino, hindi pwedeng papasok dyan kung walang pahintulot. Kaya tinatanong niya, Sir, wala naman tayong abiso niyan. Wag muna kayo papasok, tanungin muna ninyo. Hinawi-hawi niya, kinuyog siya ng todo, kitang-kita naman sa video, nakadapa na yung tao, pinagsisisipa pa rin, binubugbog pa rin, tapos hinatak pa sa loob ng kanilang van. Milagro nga, nakatakas eh. Pero napilitan kami, ipadala sa ospital kasi sugatan naman at talagang bugbog sarado. May tanong dito, Senator, from Lila Pilipina, an NGO helping comfort women victims. Sabi nila, may we submit a question for Senator Amy Marcos? President Marcos is now in Japan for a state visit. As chair of the Senate Foreign Relations Committee, do you support or do you, what is your reaction to the call of Lila Pilipina NGO for President Marcos to convey to the Japanese government their demand for apology and reparation for the Filipino comfort women victims as well as historical inclusion? Well, dalawang bahagi yan. Unang-una, sang-ayon ako na kinakailangan kilalanin yung hirap at sakit ng ating mga Pilipinang ginamit bilang comfort women nung nakaraang ikalawang digmaan. Sigurado ako na nagkahiring kami dyan at narinig namin ang karamihan. Marami sa kanila patay na, di ba? Tapos iilang lola na lang ang natitira. Kailangan talaga bigyan sila ng ginhawa. Pero sa kabila nun, marami rin pagkukulang dun sa pagtutuos ng UN. Marami rin pagkukulang at hindi na ibibigay ng Philippine government bilang tulong sa mga sinasabing comfort women. So, sa kabila ng pagkilala at pag-apologize ng Japanese government na dekadang hindi nilang ginagawa, sa kabila nun, sana sagutin na rin ng Philippine government ang utang nila sa ating mga lola na inapi nung nakaraang ikalawang gera mundyal. Thank you. May tanong naman dito, how Marami is... yun eh. May mga, yes. may mga scholarship para sa mga apo, mga restoration, bahay, mga yes. tulong sa medical. Lahat yun sagot ng Pilipinas tapos hindi naman Hindi pa ginawa. naibigay. Ayun. May Sorry. UN resolution yata. Yes, that's right. Tapos Condemning. nagkasundo at ito ang gagawin natin, ito yung gagawin ng kabila. Yun nga, hindi pa na isasatupad. Maski yung side natin. Thank you. May tanong naman dito. People are asking, how is your mother, former First Lady Imelda Romualdez Marcos?
any news about her? My mom's what is the fine. secret of her Siyempre, health? nanay ko, okay naman siya. Pero, magna 97 years old na yan sa July. 97? Ang tanda na niya Wow. Kaya, eto nga, iniiwasan nga namin na sana hindi na niya nalalaman yung kaguluhan sa politika, lalo Yes. na hindi ako sang-ayon sa napakaraming polisiya ng administrasyon ng aking kapatid. Siyempre, ayaw na namin na malaman pa niya, pero may kutob yun eh. Dahil sa amin lahat, kesa sa tatay ko pa, siya yung politiko talaga. At masama ang pakiramdam niya. Sabi niya, hindi maganda ang kalagayan ng bansa. Maraming naghihirap. Ang daming dumadaing sa akin. Alam niya eh. At higit pa sa lahat, pinapagalitan ko na nga yung mga yaya niya. Sabi ko, wag na ninyong pakita yung mga balibalita na ang yes. upset lang siya. Eh, ang problema, ang dunong-dunong nun, marunong magbukas ng YouTube, nanonood ng lahat ng balita. So alam niya. Sobrang updated at abala siya sa kalagayan ng ating bansa. Tulad ng ama ko, talagang tinututukan niya, magkano na ba yung bigas? Masyadong mahal. At ang gasolina, paano pa yung nagsasaka sa probinsya? Kasi probinsyana naman yun. Lalo yung mangingisda na hindi na nagpapalaot ng ilang buwan. Senator, follow-up na rin po sa question na yun. Yes. Kasi kayo po ay very vocal sa pag-oppose sa administrasyong PBBM. Nasabi niyo po kanina, marami po sa mga kasamahan niyo ang kinakasuhan na hinahanapan ng butas. Sa palagay niyo po, bakit hindi po kayo nasasampahan ng any case o napag-iinitan sa kabila po ng mga vulgar administration? Palagay ko lahat kami talagang pinupunteriya. As a matter of fact, maraming tumatawag, maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, nagke-case build up na raw. Kini-case build up na raw kaming 13. All 13 of us are being targeted. There is an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. Whether this is true or not, I certainly pray that this persecution, if that is what it will be, will not proceed. Hindi naman maganda ito, lalo tinaharap natin ang napakatinding emergency. Thank you. Sorry kasi Senator has to leave for a lunch appointment. We have maybe last message from the Senator. And Ma'am, you have to have a part 2. Ang daming tanong ng mga media. They're very eager to listen to your thoughts. Baka you have a closing statement to the public. Maybe tips sa mga tao naghihirap ngayon. Paano tayo mag-survive sa crisis na gulo sa politika, toxic politics, tapos may Iran crisis na hindi matapos. Any advice ho, or any closing statement ho? Yes, ang pagkukubli ng flood control masterminds, ang pagpupursige ng impeachment sa mga inaakalang kalaban, ang paghahain ng term extension at Noel, lahat ito hindi sagot sa kahirapan ng pangkaraniwang Pilipino. Sana matutukan na natin ang tunay na trabaho natin na solusyonan at maibsan ang hirap na dinudulot ng Iran war at ng iba't iba pang problema. Napakadaming problema, wag naman mauwi sa drama. At lagi na lang kaming tinuturo na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Hindi totoo yan. Ang dangal ng Senado ay nawawala sa publiko dahil sa pagtakip ng Blue Ribbon, ang paghihinto ng mga testigo, ang tuloy-tuloy na impeachment at pagpupolitika, ang walang bahid na pagpupursige ng tsa-tsa, term extension, at pagkakansela ng eleksyon sa 2028. Yan ang nakakasira sa amin.